So bagong lahat, kaya pala ang mura ng San Miguel din kagabi. Nag-champion na. May bonus na, pwede na magbakasyon papuntang Singapore or kahit sa bansa. So si Luka, naging trending na naman sa off-season dahil pumapayat. Parang taon-taon na lang naman na si Luka pumapayat. Base nga sa mga fans sa forum at sa Twitterverse, hindi hiyang si Luka sa mga pagkain na nabibili sa Texas kaya mabilis lumaki. Ngayon naman, babalik siya kapag nagsimula yung regular season sa Los Angeles. Siguro naman, hindi na siya tataba dun. 4 na Kardashian ba naman ang meron? Based naman sa ibang mga fans sa forum, mas pinaghahandaan kasi ni Luka ang FIBA tournament kaysa NBA. Parang last year ata, hindi nakalaro si Luka dahil merong injury. Kung hindi pa nga pumayag sa kondisyon ng LA itong si Luka, hindi siya papayagan din maglaro. Mula nang pumasok si Luka sa NBA, meron siyang in-between season. Salitan yung pag-angat niya, mostly playoffs to. Ng 2018-19, ito yung rookie season ni Luka, hindi siya nakapasok ng playoffs. Sinunda ng 2020, first time ni Luka na makapasok ng postseason at ang nakatapat niya yung magiging tinik sa lalamunan niya, ang Clippers. Good season pa rin yung kay Luka. Ng 2021 playoff run nila, kalaban na naman ng Dallas at ni Luka yung Clippers. Number 5 sila nun sa standing. Inabot ng Game 7 ang series para pa rin sa Clippers. Kinulang pa rin kahit umiskor si Luka ng 46.7 rebounds, 14 assists sa Game 7. Sa 2022, another playoff run para sa Dallas at kay Luka. Kasama nun si Jalen Bronson. Ito yung pinaiyak ni Luka si Devin Booker sa playoffs. Back-to-back 30 or more points ang ginawa niya nung Game 6 at Game 7 na umabot nun ang Dallas sa West Finals. Sa 2023 naman, maganda ang umpisa nun ng Dallas. Akala nga diretso playoffs na naman Nagkakaroon nga lang ng injury si Luka na manage lang niyang makalaro ng 66 games per season. Ito rin yung time na dumating si Kyrie sa Dallas nung mid-season. Hindi nakapasok ang Dallas sa playoffs kahit sila kaagaling pa lang ng West Finals nung 2022. So in between na naman ng 2024, gamit yung mid-season transaction nila, isa sa best team ang Dallas sa West. Ito rin yung best season ni Luka so far. Almost 34 points ang leading scorer ng buong NBA, nakalaro ng 70 games since rookie season niya, merong 9 points at almost 10 assists per game. Sa standard ni Labar, triple-double yun. Meron pa siyang 48% sa field at 38% sa 3-point area. So noong 2023, hindi sila umabot ng playoffs, pero sa 2024, dito naman umabot si Luka at Dallas hanggang NBA Finals. Sa 2025 naman, inaasahan na maganda pa rin ang magiging takbo ng Dallas dahil kaagaling pa lang nila ng Finals. Kahit si Luka noon nagkakaroon ng injury, nananalo pa rin sila. Until dumating yung mid-season at gumulat sa buong NBA, nangyari yung trade. Napunta si Luka dito sa Lakers. Naging calamity damage ang Dallas. Biglang nagkaroon ng injury yung mga player ng Dallas, particular si Kyrie. Si Luka naman sa Lakers na umabot ng 50 wins sa regular season kasama si LeBron, si Austin Reeves at iba pang player. Na dahil nga sa in-between season ni Luka, nakakagaling lang ng finals noong 2024, inabot lang ng first round ang Lakers kontra sa Minnesota. Ito yung sinabi ko na last season bago magsimula yung regular season na si Luka, merong in-between season kaya hindi na inaasang aabot siya ng mataas kapag playoffs. Parang umaakyat si Luka step by step ang nangyayari. Ang next step na para kay Luka dahil tapos na yung kanyang in-between season, championship. Kung pagbabasihan yung mga nangyari noong nakaraang taon, imposibleng nagkataon lang yun dahil ilang beses nangyari, hindi lang isa. Sa mga nag-champion noong nakaraan na star player, walang katulad si Luka na merong in-between season. Kahit sinong team, Dallas lang ang meron nun sa nakaraang 7 years. Kahit 10 years, 15 years, 20 years, or 25 years. Si Luka lang ang may senaryo na kada season, tataas, tapos bababa, tataas ulit, tapos bababa. Parang prime tubig. Sa 2025-26 season, kung nasa Dallas pa siya, potentially ang susundan kasi nun, championship. Base sa traction ng galaw niya kapag playoffs. Kaso ngayon, nasa Lakers na siya. Kung babalik pa ba si Luka sa first step, katulad nung 2020 season, aabutin siya ng nasa 3 or 4 na taon bago makabalik sa posisyon niya ngayon na ang susundan championship na. Kung pagbabasihan yung traction or nangyari kay Luka nung mga nakaraan.
Si Luka kinikriticize na ball hog or kailangan daw ng 2 bola kapag kasama si Luka. Pero ito yung hindi nakikita ng mga analyst dahil laging nakapokus lang kay Luka or yung sa ginagawa niya, particular pa sa defense. So offense lang to. Sa Lakers, si Jackson Hayes merong average na 6.8 points per game, 4.8 rebounds, 0.9 blocks, 72% sa field noong nakarang taon. Sa loob ng 25 games na kasama niya si Luka, nag-average si Jackson Hayes ng merong 8 points, 5 rebounds, 1 block at 76% sa field. So maganda yung naging season nitong si Jackson Hayes nung nakasama niya si Luka, kaso hindi siya masyadong ginamit ng Lakers nung playoffs. Mas effective si Jackson Hayes kapag may kasamang Luka sa loob ng court. Dahil yon sa na-attract niya ang defense. Yung isa pa si Austin Reeves. Nagkaroon ng rumors na di umano ayaw makalaro ni Reeves at ni LeBron si Luka dahil hindi namamasa sa last seconds ng game. Tinanggi na yon ni Austin Reeves. Pero sabi nga ni President, new normal na kasi yun. Kaya kailangan ng masanay ni Luka dahil gagawan at gagawan siya ng issue. Pero ito yung hindi nakikita ng mga analyst sa stats. Yung sa mga analyst, automated na yung kanilang mga stats dun eh. Sa akin, minamanual ko pa. Iniisa-isa ko pa yun. Sa average kasi, meron si Reeves na 21 points, 5 rebounds, 5 assists kapag kasama niya si Luka sa loob ng court. Kumpara sa season average niya na meron 20 points, 4 rebounds at almost 6 assists per game. Mas better na player si Reeves kapag kasama niya si Luka kaysa wala. Siya ang best third option ng NBA last year. First time din ni Luka na meron siyang kasamang 2 players na nag-a-average ng mahigit 20 points per game. Kahit si LeBron, mas gumanda ang laro niya sa offense, hindi defense. Ibang usapan yun, nagawan ko na dati. Offense lang to. Kapag kasama ni LeBron si Anthony Davis last year bago siya matrade, meron silang negative 1.3 sa net rating. Kapag wala si Anthony Davis sa loob ng court, meron si LeBron na positive 1.9. Nung kasama naman ni LeBron si Luka sa loob ng court, nasa plus 14 siya sa net rating at kapag wala si Luka, negative 5.7 sa offense si LeBron. Sa 100 possession, makakascore si LeBron ng almost 15 points kapag kasama niya si Luka. Kumpara sa mas nakakascore si LeBron ng another 4 points kapag kasama niya si Anthony Davis. 10 points agad ang diferensya nun sa 100 possession. Sa 2024 season naman, ang isa sa mga player na umangat na kasama ni Luka si Daniel Gafford. Nasa 11 points, 8 rebounds, 1 assist, 1 steal at 2 blocks per game si Gafford nung nasa Wizards pa siya sa loob ng 26 minutes. Nang mapunta siya sa Dallas, 11.7 rebounds, 0.7 assists at 1.9 blocks per game. Virtually parang bumagsak yung stats ni Gafford. Pero ang tumaas talaga sa kanya, field goal percentage. Halos automatic si Daniel Gafford sa Dallas. Mula sa 69% sa Wizards, umangat siya ng 78% sa Dallas. Meron lang si Gafford na 21 minutes sa Mavericks per game. Kapag nilagay si Gafford sa per 36 minutes nung nasa Wizards siya, magkakaroon siya ng total na 14 points, 10 rebounds at 2 blocks per game. Pero kung nasa Dallas siya at kasama niya si Luka, magkakaroon naman siya ng 19 points, 11 rebounds, 3 blocks per game dahil yon sa 78% field goal shooting niya. Nasa 25 games si Gafford sa Dallas, 2 games lang siyang nasa below 60%. Yung pangatlo dapat hindi pa nga siya tumira nun. At meron kasing plus 8 sa plus minus rating or net rating si Luka at si Gafford. Plus 8 points agad si Gafford kapag naglaro siya ng 36 minutes na kasama si Luka. Sa 2022 season naman si Jalen Bronson. Bago yung breakout season kasi ni Bronson noong 2021, meron siyang 12 points, 3 rebounds, 3 assists, 53 and 40%. Naging number 4 pa siya noon sa botohan ng 6 Man of the Year. Kasi meron Tim Hardaway, Richardson at Porzingis ang Dallas noon. So nawala si Richardson, mataas pa rin ang iniscore nitong si Bronson noong 2022. Naging starting unit siya kasama si Luka. Imbes na maging pababa, ang stats niya naging pataas. 16 points, 4 rebounds at almost 5 assists per game. 50% sa field at 37% sa 3-point area. Noong playoffs, ilang games na wala si Luka pero umiscore pa rin si Bronson ng 41 points versus Jazz noong Game 2. Wala nang Porzingis nito, pinamigay na sa Wizards. Nag-average pa si Bronson sa playoffs ng 21 points, 4 rebounds at 3 assists per game.
Kahit si Kyrie, nag-a-average sa Dallas ng 25 points, 5 rebounds, 5 assists, 49% sa field at 40% sa 3-point area sa last 3 season. Mas mataas ang net rating niya kapag si Luka kasama niya sa loob ng court kaysa wala. Meron si Kyrie na positive 8 net rating kapag wala si Luka sa lineup. Another 8 points yun sa 100 possession. So ito yung time nila sa Dallas ha. Kapag naman si Luka naglalaro at walang Kyrie, nasa plus 3 siya. Pero kapag yung dalawa nagsama sa loob ng court, meron si Luka at si Kyrie na 9.3 net rating. Highly efficient yung dalawa kahit sinong isama sa kanila sa lineup. Ganon din naman ang nangyayari kay Luka dito sa Lakers. Kaso nga lang, dahil sa defense niya, natatabunan yung offensive style nila. Kaya possible mapataas ni Luka yung net rating kapag kasama niya si DeAndre Ayton at iba pang player ng Lakers. Kaya rin siguro minamadali ng LA na mag-move on na kay LeBron at pumasok na kay Luka dahil nagiging effective yung mga player na kasama niya.